Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara sa channel for showbiz update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay patungkol po sa official statement na nilabas kung saan ang Kimpaulan siya nga po ay nagdi-demand sa Star Magic mga kakipi. So ano nga bang nilalaman ng official statement na yon at para kanino mga kakimpaw? Yan ang alamin natin at pag-uusapan. Pero bago pa ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify sa mga susunod nating chika tungkol sa Kimpaw. Maraming salamat! And ngayon naman, dumako po tayo sa pagbabasa ng comment ng ating mga subscribers. Ang napili po nating basahing komento para po sa gabing ito ay mula kay Miss Norma Dayag bilang pasasalamat sa pagtutok at pagsubaybay ninyo sa ating mga updates. So sabi niya dito, Gandara, good evening. Yes, they are truly in a relationship. So keep your relationship. Be firm and we will support you both. May our prayers yield fruits and may God, siguro may yun, may God showers more blessings on you. Both. God must be your priority in life. And may God guide and keep you safe at all times. Naku, lalo nga ngayon, di ba, na nasa Australia ang Kimpaw. To God be the highest glory, now and forever, Gandara. Honestly speaking, I voted for Pau and for Kimi once only. God bless us all, most especially to those who voted for KP, seniors, friends, families, seniors, and Aki. So, tungkol po dito, wala naman kaso kahit sino pong ibinoto natin. Kimpaw naman ang atin pong nais na manalo. And about naman sa sinabi ko, especially nasa Australia ang Kimpaw, hindi safe mga kakimpaw doon. Syempre yung biyahe nila. Ayan. Pagpunta doon, pagbalik dito sa Pinas, sa pabalik-balik nila mga kakimpaw, sana lagi po silang ingatan at lagi pong safe mga kakipi. Alam niyo naman si Kim, ilang beses na rin pong nag-update na lagi pong nagkakaproblema ang kanilang airplane, mga kakimpaw. So, dasal lang po ng kaligtasan nilang dalawa. About naman sa relationship ng Kimpaw, wala naman pong question na doon. Ang mga bashers lang naman, ang hindi naniniwala tayo, alam po natin ang katotohanan kina Kim and Paolo. Samantala, dumako naman tayo sa mga susunod nating topic ngayong gabing to mga kakimpaw. So, unahin na natin pag-usapan ang tungkol nga po dito sa naging issue ni Jericho, kay Kinchu before, mga kakimpaw, yung hindi niya pag-greet din kay Kimi. Tapos, yung tungkol kay Ann sa botohan naman mga kakimpaw. O, dahil pa rin po yan sa issue ni Kim at ni Vice Ganda. So, sabi dito, sis, from Ann last week to Vice this week. Lol, anong love and love doon? Sabihan mo din siguro ang fans mo to calm down and touch grass because pupunta na sa Yix. Ano yung Yix? Sabi pa dito, I also remember what the toxic Diablo fans of Princesa Chinita did to Jericho Rosales during his promo on It's Showtime na. Right. Kim's toxic demonyo fans attacked Echo again just because he forgot to kiss his cousin. Haha. Right? There's a pattern in these scenes. Ayun na nga, may pattern na rin na talagang makakimpaw. Pattern na didmahin parati nila si Kim, no? Nakalimutan na sa letter, nakalimutan na sa batiin ni Echo before nga, no? Si Echo nakalimutan niya before. Tapos si Vice nakalimutan din. Hay, nako, lagi na lang si Kim nakakalimutan. Yun yung pattern na pumasok sa isip ko. Charot. Pero,
Ayan nga, nahalungkay na 'to mga kakimpaw dahil sa paglalabas natin ng saloobin. Pero kung hindi naman kasi nila yung ginawa kay Kim, wala naman pong saloobin na ganito mga kakimpaw, 'no? And hindi naman yun pang-aatake. Pangre-remind lang naman na nag-e-exist naman si Kim sa Showtime, oy, 'di ba? Okay, hindi ako magmamalinis. Meron talagang ilang toxic, mga kakimpaw. Sabihin na natin, meron toxic doon tungkol kay Ann, na si Ann po ay tina-target dahil lang sa maraming bumoboto sa kanya sa SDA. Meron talaga. And lagi ako nagre-remind tungkol doon, mga kakimpaw, na hindi naman, we love Ann Curtis. Yung tungkol kay Echo ay hindi naman talaga, kasi ilang beses nag-approach si Kim noon hindi talaga napansin si Kimi. So, ano talaga yon, kumbaga, maglalabas ng saloobin ng mga fans. Pero it doesn't mean na lahat po ay toxic. Hindi naman lahat ay toxic. Yung mga, ano naman po, mga active talaga sa pagsuporta kina Kim and Paolo Avellino ay hindi naman ganun kakitid ang utak na lahat ay aawayin. Pero yung tungkol dito po kay Vice Ganda, talagang naglabas lang ng saloobin. Walang masama doon, mga kakimpaw. Pinalaki lang talaga yung issue na yon, mga kakipi. Sa halip na pinalagpas na lang sana. Pero isang magandang ano rin 'to, mga kakimpaw, kulay para sa ating fandom na next time talagang dapat maging more matured, hindi na masyadong maramdamin. And be careful na kasi si Kim po yung napapahamak talaga. Si Kim yung kawawa, si Kim yung nagdudusa, mga kakimpaw, dahil sa mga gawa natin, mga kilos natin. So, sana maging silbing lesson na to sa atin, mga kakimpaw, para maging mas better po tayo, mga kakipi. Tok na lang natin yon as ganon, mga kakimpaw, experience. Parang, alam niyo, charge to experience, mga kakimpaw. Kasi si Kim nga yung kawawa, mga kakimpaw. O, diba? Dahil sa pagiging balat sibuyas natin, minsan, ayun, si Kim ang natatarget, si Kim yung nababash, si Kim yung nahihila po pababa, na nadudumihan ang pangalan, ang image. Pero hindi ko sinasabi na manahimik na lang po tayo at wag nang dumepensa kay Kim. Siyempre, i-depend pa rin po natin si Kimi. Yun nga lang, once is enough. Pag na-address na natin yung gusto po nating sabihin, wag na natin palakihin pang issue, mandamay ng iba, ganyan. Tulad kasi nitong kay Vice and I na-address naman na natin yung issue. 'Di ba, mga kakipi? Nasabi na natin kay Vice yung sa lobby natin. Hanggang doon na lang sana. Kaso, si Ann, dinadamay, kung sino pang Poncio Pilato, mga kakimpaw. Kasi daw, dahil dito, kasi ganyan. So, ano na lang ba, matuto na lang rin tayong kumontrol ng sitwasyon, hindi banat ng banat. Nasabi na natin yung sa loobin natin and let the netizens and let the management, the netizens ang mag-decide, mga kakimpaw, and bahalang humusga ba, mga kakipi. Kumbaga, last talk, last mistake, yun lang. Samantala, dumako naman po tayo dito sa official statement na nilabas ng Viva Artist Agency. Sabi kasi dito ng isang fan, mga Kimpaw, sana ganun din daw po ang Star Magic para maprotektahan din ang kanilang artist, like siguro ni Kim, katulad siguro ni Kim. Sabi dito, Star Magic, when will you ever come up with something like this? Or maybe that's just the ones you wanna protect. You're milking your talents dry, but they don't even have protection from you. And the others even enjoyed seeing them get bullied. Ayan, naglabas na po ng saloobin sa Star Magic ang isa pong fan, mga kakimpaw. Kasi syempre, 'di ba, dapat ang mga talents nila iniingatan daw, mga kakipi. Hindi yung pinapanood lang habang binubuli. Sabi po kasi sa statement ng Viva Artist Agency,
Viva Artist Agency does not tolerate online harassment, hateful conduct, or the dissemination of false and misleading information. Sending hateful and or harassing messages as well as spreading false information may carry legal consequences under the Cybercrime Prevention Act and or Safe Spaces Act of 2019. Relevant messages and posts are being documented through preservation of screenshots, links, timestamps, and account identifiers, and this will be referred to the proper authorities for cause, build-up, and other appropriate measures if needed. Viva Artist Agency remains committed and vigilant in protecting in the reputations, rights, names, and images of its artist. So, ayan. Siguro pinanggagalingan din nito mga kakimpaway dahil ang dami na rin ngang talagang mga below the belt na nabash kay Kim, like sa Showtime na mayroon, Showtime Live na may nagko-comment doon ng RIP kay Chinita Princess. Di ba matuturing na rin ang pagbabantayan sa buhay ni Kim kasi laging may pa-RIP kay Chinita Princess. Ang sakit sa mata nung comment tuwing may live. Pero kapag wala si Kimi, wala rin namang ganong comment, mga Kimpaw. Sadyang present lang kapag nandun si Kimi. Ewan ko ba, bakit ano po sila gigil kay Chinita Princess or kay Kim. Ano bang maling nagawa ni Kimi sa kanila, mga kakimpaw, para mag-RIP ng ganon. So, matagal nang inaano yan, inaano po ng mga Kimpaw fans sa Star Magic. Sana daw po ay aksyonan. So, ayun lang guys muna ating update para po sa gabing ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita kas po muli sa susunod nating chika. Maraming salamat. Ingat po palagi.